Lahat tayo ay may sariling paraan ng pagharap sa mga pagsubok ng buhay at isa sa mga paraang ito ay ang tinatawag nating steaming. Ang steaming ay hindi lamang ginagawa ng mga individual na may autism. Ito ay isang bagay na ginagawa nating lahat sa ating sariling mga paraan. Nangyari na bang nahuli mo ang iyong sarili na nagkukuyakoy ng iyong paa o naglalaro ng ballpen kapag ikaw ay kinakabahan o labis na nagko-concentrate? Iyon ay isang uri ng steaming kahit hindi ka pa aware. Iba-iba ang paraan ng pag-steam ng bawat tao. Para sa mga taong may autism kagaya ng anak ko, maaring mas intense ang nararamdaman nila kaya nila ginagawa ito. Kapag sila ay labis na na-excite, masaya, kinakabahan o nai-stress, ang steaming ang tumutulong sa kanila na maipahayag, maibsan ang kanilang nararamdaman o matugunan ang kanilang sensory needs. Ang steaming ay maaaring maipakita nila sa pamamagitan ng pag-flap ng kamay, pag-ikot, pag-squeeze ng mga bagay o paggawa ng paulit-ulit na tunog. Sa videong ito ay makikita na ang pagpalakpak at pagsulat sa hangin ay ilan sa mga steaming behavior ni Awesome Dahlia. Kaya naman sa susunod na pagkakataon na may makita kang nagsisteaming na ibang tao, tandaan mo na ito ang paraan nila para makapag-adjust sa mundo.